Another day, another vlog. Thank you Lord for this day. Ilang araw na ngang walang tigil yung ulan dito sa amin at hindi nga makalabas yung atsinyo. Wala munang gala for today's video. Ay rugo, minsan pala makakainip din tangay kami lulwal balen bala marugo makakulong ko. Nakapag-almusal na din naman yung mga kasama ko dito sa bahay, kaya naman yung lulutuin ko itong pananghalian na. Bali ang dinatnan nga daw na ulam ni nanay sa may tindahan, ito nga 2 bangus at sabi niya ipaksiw ko na lang daw para may sabaw. Yes, opo, kapag nagpapaksiw talaga ako, dinadagdagan ko ng konti yung sabaw kasi mahilig sa sabaw yung mga kasama ko sa bahay. Kaya naman pagkalapag nga ng nanay ko dito sa may lababo, agad ko na nga itong tinrabaho. Una ko nga ang ginawa, tinanggalan ko muna ng palikpik, tapos yung pinakabuntot at yung mga nasa gilid para hindi na abala kapag hinihiwa ko. Hihiwain nga natin to ng tag 10 piraso para abot na hanggang bagong taon. Charis! Kung makikita nyo nga, binigyan ko muna ng tanda yung pinakabangus bago nga tuluyan tong hiniwa. Ayoko nga hinihiwa yung bangus dun sa may tiyan kasi gusto ko buo yung taba niya kapag kinakain. Kapag yung bangus kasi agad mong hiniwa dun sa pinakatiyan niya, nalulusaw na yung pinakataba, kaya sayang. Pero syempre, laging nakadepende yan sa inyo kung paanong hiwa yung gagawin nyo. Kung medyo marami-rami kayo, ramihan nyo na lang din yung hiwa. Pero kung nakaka-LL kayo, huwag nyo nang hiwain. Buo nyo na lang ipaksiw. Char! Well, actually, ang balak talagang luto ng nanay ko dito sinigang. Pero ang problema, wala na nga kasing gulay na dinatnan, kaya paksiw na lang muna tayo for today's video. Rugo, manya-manya din kamang kasi yung paksi, lalo na patsemumuran makareni tapos sabayan may pang kape, kabamamangan ka. Ay rugo, may kagana kan tutu. Bali pagkatapos ko nga palang mahiwa itong bangus, agad ko na nga itong binanlawan at nilagay dito sa may patiktikan. Pinakabanlaw ko nga pala ito ng maayos at tinanggal yung mga dugo-dugo. Minsan kasi nakakaitim na sabaw yun kapag hindi natanggal. Pagkatapos nga nun, prepare ko naman yung mga gagamitin ko sa pagluluto. Kumuha nga pala ako ng 2 pirasong sibuyas. Masarap din kasi sa paksiw yung maraming sibuyas. Pero kung wala kayong sibuyas, kahit isa na lang siguro, pwede na yun, lalasa din naman. Nung isang araw nga, merong bigla nag-comment dun sa video ko na nagluto nga ako ng kare-kare. Ang tanong niya kung bakit nga daw ako naglagay ng kalabasa. Ay rugo, sabi ko kay mag-comment, siguro panalbian buhitang ka na akong video. Madalas, kung minsan, lagi ko din naman sinasabi na hindi tayo pare-pareho kung magluto nga ng mga ulam. Pero sige, kung paulit-ulit kayo magko-comment ng ganyan, bahala ako sumawa. Bali ganyang hiwa lang yung ginawa ko sa sibuyas. Pwede naman kahit ano, kung hindi ka maselan, buo mong ilagay. Char! At syempre, hindi natin pwedeng kalimutan itong pangunahing sangkap ng ating paksiw. Ito nga luya. Gaya nga na lagi ko sinasabi kapag naghihiwa nga ako ng luya, lalo na pag mga paksiw-paksiw na ganito, hindi ko na nga talaga binabalatan yung luya. Pero pinakababanlawang ko naman. Pero kung feeling nyo naman nakakasarap nga yung walang balat, yun na lang yung sundin nyo. Ako kasi lahat naman ng mga sinasama ko sa niluluto ko, bukod nga sa pinakakabanlawan ko, pinakakaluto ko din naman. Ay rugo, nino naman mo warin bisang mga marnat, diba? Bali ini-slice ko nga lang pala itong luya tapos pinaghihiwa ko din siya ng maliliit para siguradong lasal-lasa natin. Pwede mo rin naman yung pukpukin, depende na lang talaga sa'yo kung paano mo iluto yung paksiw mo. Kung matagal ka na nanonood ng mga vlog ko, kapag nagpapaksiw talaga ako, naglalagay talaga ako ng kamatis. Pero nung nagmahal yung kamatis, ay Diyos ko, megtiis ko pa o mas malya pa kayong bangus Sa totoo lang, wala na nga yatang murang bilihin ngayon. Yung sweldo ng Pinoy hindi tumataas, pero yung bilihin patuloy na nagtataas. Kami kasi bukod nga dun sa lasang dinadagdag ng kamatis sa aming paksiw, dagdag kulay na din siya at hindi siya maputla. Wala naman din nagsabi na nakakasama yung paglalagay ng kamatis. Puwera na lang kung sobrang mahal talaga. Sa bawat piraso nga ng kamatis, hiniwa ko lang din sa 4. Bukod nga doon, may nakita pa nga akong 3 pirasong talong dun sa may basket namin. Sabi ko, kaysa naman sa masira, sasama ko na nga dito. Yung iba kapag nagpapaksiw sila, naglalagay din sila ng ampalaya. Pero kami, wala namang kaming ampalaya, kaya hindi ko din matry today. Agisang ko lang kasi anya megluto ko nga palya, linuto ko langan. So pagkatapos ko nga may prepare lahat ng mga gagamitin ko dito sa pagluluto, sasalansan ko naman itong mga bangus. Kahit paano pagkasalansan naman yan, maluluto dahil pakukuluan naman natin yan ng matagal. At pagkatapos nga nun, nilagay ko na nga ito luya, kamatis at yung sibuyas. Dito nga naglagay na nga din pala ako ng suka. Kung gusto nyo na medyo may asim, kilig, dagdagan nyo na lang. Pero kung gusto nyo katamtaman lang, mag-add na lang din kayo ng tubig. Naglagay na nga din pala ako ng asin, pampalasa para mag-balance naman yung timpla.
pala. Inilagay ko na rin itong mga pinaghihiwa natin na talong kanina. Sinindihan ko na nga itong kalan at pakukuluan nga pala natin to ng mga isang araw. Char! Pagpasensyahan nyo nung ako sa pag-voiceover ko may sumasabay na ulan, kung naman kasi pigil yan. Bali pinakaluan ko lang to hanggang maluto nga yung bangus at yung kaliskis. Opo, taybasyo na ako na naman. Kaya po talaga mga kaliskis bangus kapag magluto kayong paksi. Pero kung hindi ka kumakain ng kaliskis, pwede mo namang kaliskisan niya. Sabi dapin, nuno ka rin kamasaya, suportahan ko. Naglagay na nga din pala ako ng dagdag pampalasa. Tapos nung malapit na maluto ay nilagay ko na din itong mga siling green or siling haba. Pinakuluan ko lang ng mga ilang minuto. Tapos ayan, ready to eat at ready to serve na nga itong ating paksiw na bangus. Hindi naman ganun ka-special yung ulam natin na to. Pero perfect na perfect to lalo na sa tag-ulan. Tapos sabayan mo pa ng mainit na kape. Ay, may parakaling nasi.